Hmm? Hindi pa rin mana, pero mag-YouTube na lang ako. Hindi gumagana sa kwan. Sa FB, hindi gumagana. Sorry. Okay. Magandang gabi, umaga po, no? May problema lang tayo ng konti at hindi gumagana yung Facebook live ko. Sa ngayon, matutunghayan mo lamang ako po sa YouTube. At ating pag-usapan po sa ngayon, napakahalagang importante po talaga. Importante po. Ito po ay apektado po ang lahat ng mga mamayan natin. Partikular po, yung mga mamayan na walang pambayad sa ospital. Bakit po? Ito po ang nangyari. Sunny Acabado from Texas, USA. Magandang umaga. So good morning. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay bakit naman tinanggal ng mga senador ang budget o pera na dapat nilaan ng batas na Universal PhilHealth Act na ibigay sa kada taon sa PhilHealth. Bakit? Ano ang katwiran? Tama ba yung katwiran nila? Magandang umaga, Delphine Rojas. Ito po yung katwiran nila. Ang katwiran nila ay ganito. Dahil daw ang PhilHealth ay hindi man lamang gumagasta na hindi naigasta na dapat maging 100% bayad ang lahat ng hospitalization cost. Ako, pangarap ko, at kung ako'y manalo maging senador, talagang hindi ako titigil. Talagang makipaglaban ako, mag-strike ako kung gustuhin ko sa Senado pag hindi nila ipasa. Hindi ako sasamahan ng kapwa senador ko na gawin ng libre ang ospital. Libre sa lahat ng tao nagkakasakit. Libre kahit mayaman o mahirap. Kahit kung mayaman, saka na lamang babayaran niya, kolektahin. Bakit hindi nila binigyan ng kahit piso ang PhilHealth? Lahat ng senador dyan, except lang kay Risa Hontiveros, ang nagsasabi, unconstitutional, labag sa konstitusyon, ang hindi pagbigay kahit piso sa PhilHealth. Ano ang nangyayari sa inyo mga senador? Anong katwiran? Dahil daw, hindi man lamang ninyo nagagawa ng paraan na libre ang ospital ng mga tao ay imbis na bigyan ninyo ng pera para masagot ang obligasyon at para matupad ninyo ang inuutos ng Universal PhilHealth Law, ay tinanggalan nyo zero budget. Kahit piso, wala. Makatwiran ba yun? Dapat na siguro mag-rally tayo dito laban sa Senado. Tinanggalan na po nila kahit piso, walang nilagay na pera para sa PhilHealth. Ano ang ginawa nila? Naghanap sila ng katwiran na magkaroon sila ng justification na huwag bigyan kahit piso ang PhilHealth. Ito po ay labag sa Universal PhilHealth Law na Republic Act 1122-3 na nag-uutos ang batas na kada taon sa tuwing may General Appropriations Act o Budget Law kung tawagin, nag-utos ang batas na magbigay ang national government ng pundo sa PhilHealth. Bakit ngayon? Tinanggalan nyo na ng 90 billion pesos or 89 billion pesos, tapos hindi nyo pa lalagyan ng pera. Ano ang katwiran ninyo? Politika? Maayong aga. Ito, Binbin. Good morning po, Dr. Engineer Kausing. Mabuhay po kayo. Picture 925, ayuda is a way to cripple the people. A way of control. Tama po kayo. Juan de la Cruz. What? Totoo. Katatapos lamang ang tinatawag
na ang tinatawag na Bicameral Conference Committee. Sabi ni Itod, kaluoy sang mga pigado, salitang hiligay nun, nang ibig sabihin, kawawa ang mga pobre. Miyatay sa mga tao, sabi ng mga Maranao, miyatay tanulangon, dadon perak para sa ospital. O matay tayo lahat, wala tayong pera para pag-ospital. Ano ba nangyari sa inyo? Ini-expect ko na si Coco Pimentel ipaglaban niya, siya pa ang umayon kay Grace po na tinanggalan. Ang kinatwiran nila sapagkat ay hindi man lamang ninyo binibigyan ng tutok ang ospital ay para malibre ang mamamayan sa mga ospital na gastusin. Kung magpagabot sila, magpa-opera o kung ano, ay tanggalan na lang namin kayo ng pera. Katwiran ba yun? Tinatanong kita, Tina Gallardo, tama ba yun? Mayroong Pabilyo. Bakit tama? Ang tinatanong nyo, ano mangyari sa Maharlika Funds? Anong ginawa nila? Ang ginawa ba nila ay tama ba si Risa Hontiveros sa pagprotesta? Siya lang mag-isa ang umayaw, pero talo siya. Ang may problema dito sa ngayon, mga senador, hindi mga congressmen. Ibig sabihin pala, ito si Amy Marcos. Siya na ang during the debate, sa plenary debate, tungkol sa budget ng ayuda, AKAP, ayuda sa kapos ang pera. Sinabi niya na tinanggal niya lahat, kahit piso ay wala siyang nilagay. Tinanong siya ni Senadora Grace po. Tinanong siya ni Senadora Cynthia Villar. Pero ito ngayon, anong nangyari? Ang tinanggalan ay hindi ang AKAP, kundi ang PhilHealth, kahit piso walang binigay. Kaya mamatay na tayo na mga mahirap kung ma-ospital tayo, ihanda nyo na ang sarili ninyo. Iniutos po sa batas, Republic Act 11-22-3, na kada taon ay bibigyan ng pondo ang PhilHealth para sa mga pa-ospital. At parang ginawa ninyo, pinarusahan ninyo ang PhilHealth. Pero pag pinarusahan ninyo ang PhilHealth, mga tao po ang pinaparusahan nyo na walang sala. Nang dahil lamang sa hindi 100% ang naibigay ng PhilHealth na tulong sa lahat ng ospital, ay nagagalit kayo. Bakit kayo nagkaroon ng karapatan magalit? Sapat ba yan? Sa katotohanan na tinanggal ng Department of Finance ang 89 billion mula sa PhilHealth at nilagay sa pondo nila at ginamit sa mga ayuda sa kapusang pera? Lahat kayo mga senador dyan, except na kay Risa Hontiveros ang nagtatrabaho para sa mga tao. Si Amy, akala ko pumalakpak pa naman ako sa kanya. Sabi niya, tinanggal niya na ang pondo para sa AKAP. Kasi ginagamit yan na sa mga legal na vote buying. Pinamibigay para mamili ng boto para sa 2025 elections. Anong nangyari kay Amy Marcos? Aba, imbes na tinanggal, imbes na tayuan niya yung kanyang sinabi na tinanggal niya sa kanyang committee, ang AKAP sa DSWD committee. Ang ginawa, nilagyan ng 26 billion at pinayagan na nilagyan ang AX, Assistance to Individuals in Crisis Situation, ng 41 billion pesos. Tapos sa PhilHealth, kahit piso wala. Ano ba yan? Marigas kayo. Kakampanya ako araw-araw na huwag kayong iboto lahat na tumatakbo. Lahat ng bumoto pabor dito sa pagtanggal ng PhilHealth. Si Coco, may issue ka pa naman.
Tumatakbo ka ngayon na congressman sa second district pa, basta isang distrito sa Marikina City. At ginamit mo at ang lakas, dati mo ring abogado si Erwin Garcia ng COMELEC, kaya dinisqualify si Marcy Teodoro na mayor ng Marikina. Dinisqualify na tumakbo sa pagka-congressman sa Marikina. Ano kaya? Bakit kaya ganun? Pasama na pasama ang ating politika sa Pilipinas. Katwiran ba yan? O ganito, ipakita ko sa inyo, iparinig ko sa iyo ang debate ni Coco Pimentel. Hindi debate. Yung salita ni Coco Pimentel at ni Grace Poe. Pakinggan niyo. Ay, mga tao talaga. Natin na i-zero talaga si PhilHealth? Ulitin natin. Kinailangan pa ba natin na i-zero talaga si PhilHealth to free up 74 billion pesos, Mr. President? Sabi, ang tanong ni Coco Pimentel, ulitin natin. Kay Senator Grace Poe, ulitin natin. Kailangan pa ba natanggalin ang pundo ng PhilHealth? Tanggalin na. Pakinggan natin. Kinailangan pa ba natin na i-zero talaga si PhilHealth to free up 74 billion pesos, Mr. President? Kailangan, ang tanong niya, kailangan pa bang tanggalin natin ang pundo ng PhilHealth para magkaroon sila ng 74 million pesos na magagamit sa ibang bagay? Yan ang tanong. Pakinggan natin ulit. I know, Mr. President, that's also Yan, the si Grace question Poe. of many. And I've thought about this long and hard. And there's no denying that PhilHealth has a savings amount of 600 billion, Mr. President. And that's also the reason why initially the administration thought of it as a way also to augment certain short fundings that we had, for example, for health workers, etc. Hindi natin maintindihan ba't hindi nila ginagamit yung pera na nandun na meron sila na nakaimbak sa isang, ewan ko kung anong klaseng account yan, savings account. Okay, klaro ha. Ang kinakatwira ni Grace Poe, parang galit na galit siya sa PhilHealth kasi hindi ginagamit ang pundo na nakaimbak doon sa kamay ng PhilHealth. At ang halaga ay 640 billion pesos kung hindi ako nagkamali. Pakinggan natin. Na ang kinikita ay mas mababa pa kesa sa inflation. Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila. Kasi nga ang daming ang pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan. Okay. Billion pesos, Mr. President. Ulitin natin. Question of many. And I've thought about this long and hard. And there's no denying that PhilHealth has a savings amount of 600 billion, Mr. President. And that's also the reason why initially the administration thought of it as a way also to augment certain short fundings that we had, for example, for health workers, etc. Hindi natin maintindihan ba't hindi nila ginagamit yung pera na nandun na meron sila na nakaimbak sa isang, ewan ko kung anong klaseng account yan, savings account, na ang kinikita ay mas mababa pa kesa sa inflation. Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila. Kasi nga ang daming ang pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Kung bigay ka ng bigay, nandun lang yung pera, hindi naman nagagamit. Paano naman yung mga ibang programa rin ng gobyerno na nangangailangan din ng funding? Ano yun ang nangangailangan ng funding? Ayuda? AKAP? Okay. Isa-isahin natin ang argumento, ang puntos ni Grace Poe ganito. Hindi na natin sila bibigyan ng pundo ang PhilHealth kasi marami silang pundo sa ngayon, may 600 million
at hindi man lang daw ginagamit ito. Ladies and gentlemen, para gamitin po ang pundo ng PhilHealth, sa totoo lang, ang stand ko dyan, dapat wala pagpasok ng mga Pilipino, mayaman man mahirap, sa ospital, paglabas, wala siyang babayaran kahit piso. Dapat ganun. Dapat ang pera, lahat ng pera ng PhilHealth sa kada taon, huwag na silang mag-atubili, gastusin lahat hanggat maubos. Total, kada sunod na taon, iniutos naman ng Republic Act 11-22-3 na bigyan sila ng pundo taon-taon. Dapat ganon. Pero ang problema nito ni Grace po, sinabi niya, parusahan natin ang PhilHealth kasi hindi nyo ginawa ganon na libre ang gamot sa lahat ng Pilipino. Yan ang lohika niya. Tama ba yan? Mali, 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 Grace po. Wala ka karapatan magsenador. Napaka-baba naman ang iniisip ninyo. Ano bang dahilan kung bakit? Alam mo ba, bakit ko nasabi mali? Mali po ang sinasabi na hindi bigyan ng pera ang PhilHealth. Ang tanong ngayon, ano ang solusyon para matupad yung pangarap ninyo, pangarap ko, pangarap ng mga nakikinig sa akin, na maging libre ang ospital sa Pilipinas? Para sa mayaman at para sa mahirap, dapat libre lahat. Ano ang gagawin? Mayroon palang 600 billion na pundo dyan. Ngayon, hindi nyo bibigyan. Solusyon ba yan? Dapat ibasura kayo lahat pag tumakbo kayo. Tandaan ninyo mga mukha na maglalagay ako ng lahat ng senador na pumayag. Kasama si J.B. Ejercito. Kasama dyan si Mig Subiri. Kasama sila lahat. Lahatin mo na. Ano ang solusyon? Nakalimutan nyo ata ang kapangyarihan ay nasa kamay nyo. Hindi ba ninyo naisip? Ang dapat na solusyon gagawin ninyo ay bigyan ninyo ng pondo ang PhilHealth at gumawa kayo ng rider na tinatawag, ilagay ninyo dun sa budget na may utos na kailangan 100% ang lahat ng tao na madala sa ospital, 100% sagot ang gastos. Ganun lang kasimple gagawin ninyo. Ang PhilHealth na mga opisyal, mga board of directors dyan, ang general manager na pinsang buo ni Lisa Aranita Marcos, kasi Ledesma ang apelido, ay utusan ng Kongreso, utusan ng House, utusan ng Senado, na gamitin ang lahat-lahat 100%. Hindi nyo dapat inaasa yan sa PhilHealth na sila lamang ang magdidesisyon kung ilang porsyento sa gastos sa ospital ang kagastuhin, ang sasagutin. Huwag nyo ibigay sa kanila, huwag nyo sila sisihin kasi binigyan nyo sila ng kapangyarihan na magdesisyon kung ilang porsyento sasagutin. So, ang solusyon dyan, Grace po, kung hindi ka naman magaling, umalis ka na dyan. Si Coco, number 1 sa bar exam. Bakit naman hindi niya pinaglaban? Ang solusyon dyan po, ladies and gentlemen, kayo mga senador, umalis na kayo lahat dyan. Wala kayong iniisip dyan, kundi pahirap sa tao. Ang solusyon lang dyan, ilagay ninyo sa budget bill, pwede mong tawagin rider, may utos na mula ngayon, bigyan namin kayo ng additional 50 billion. Mula ngayon, ay dapat 100% lahat ng na-hospital ay sagot. Ganun lang ho kasimple yan. Kung ngayon, may savings pa pala 600 billion. Lagyan niyo ng utos para maubos yung pera dyan at pangbayad sa mga ospital ng mga tao. Eh bakit ganun ginawa nyo? Mamaya sasagutin ko. Pero bago ko sasagot ang katwiran nila kung ano ang madilim o maitim na pakay nila, bakit na ginawa ganon? Ganito lang po. Magkwenta tayo. Ang tanong, kaya ba ng gobyerno na sagutin ang mga ospital ng lahat ng Pilipino sa isang buong taon? Ang sagot, kayang-kaya. Bakit kaya? Ganito lang po. Sa 1,000 katao, 1,000 Pilipino kada taon, tantyahin natin, gamitin natin ang statistics. Ilang tao kaya ang ospital sa 1,000? Tinitingnan ko, mabuti na yun may 500 katao sa 1,000 na madala sa ospital. Malaki na yan.
O di kaya 100 katao mabibitbit sa bawat 1,000. May ospital kada taon. So ilang milyon ba ngayon ang populasyon ng Pilipinas kasama mga bata? 110 million. So kung 50 katao ang ma-ospital sa bawat 1,000, ilang ang mga Pilipino na ma-ospital sa kada taon kung 110 million kasama mga baby? So 110 million, 110,000 times 50. Kwentahin natin. 110,000 times 50. Ang gagastusin, gagastusin, ulitin ko, ibig sabihin, sa isang taon, aabot ng 5,500,000 katao ang na-ospital. Halimbawa, kada tao, i-average may iba nagkasakit ng cancer, may iba nagkasakit ng kidney, may iba nagkasakit ko, konti lang, maliitan lang. So, average natin 100,000 ang gastusin sa kada isa. Mataas na yan. Gawin natin 50,000 ang gastusin ng bawat isa. So, i-multiply natin sa 50,000. So, 1, 2, 3. Ang kailangan lamang ng pamahalaan para masagot ang sakit ng lahat ng mga Pilipino kada taon ay 275 billion pesos lamang. Napakalaki na yan. Hindi nyo makaya yan? Sabi nga ni Ben Reclamador, may 600 billion ka nga na savings yan. Bigyan nyo pa. Kailangan yan kasi nakautos po sa batas. Ipakita ko sa inyo ang batas. Republic Act 11-22-31 at 3, nag-uutos na kada taon dapat mabigyan ng national government ng subsidiya o ng tulong ang PhilHealth sa ilalim ng GAA or General Appropriations Act. Ipakita ko sa inyo ang batas nagsasabi. So, ladies and gentlemen, ulitin ko lang. 275 billion pesos ang kailanganin para malibre ang lahat ng Pilipino sa lahat ng mga ospital, mapribado man o hindi. So, iyan po ang batas. Tingnan niyo. I-highlight ko yung batas na nagsasabi. Obligasyon ng Kongreso na magbigay ng subsidiya sa PhilHealth taon-taon. Ayan, no? National Government Subsidy to PhilHealth included in the General Appropriations Act. Maliban dyan, isama rin sa budget ng Department of Health. Ayan, nakalagay. At maliban dyan, ang pagkukunan ng ibang pundo ay yung mga premium contributions ng mga membro na nagbabayad, kagaya ko. Paano ngayon yan? Ibig sabihin, mayroon tayong sitwasyon na yung batas na budget na ginagawa nila ay kumukontra sa utos ng special na batas na nakaukol para sa PhilHealth. Sa General Appropriations Law, ang tawag dyan, general law lamang. At kung may labanan sa gitna ng general law at saka special na law na batas, mananaig ang special law ayon sa prinsipyo ng batas. Ang special law dito yung batas patungkol sa PhilHealth. Ilalaban mo ngayon sa general law na General Appropriations Act. Hindi nyo pwede gagawin yan na hindi bigyan kahit piso na pundo ang PhilHealth. Nakita na ninyo. Pinakita ko na yung batas. So ano ngayon yan? Ibig sabihin po, labag sa Constitution ang ginawa nila. At kung labag sa Constitution, mind you, ako ang unang magsasampa ng reklamo pag ituloy nila ito kasi magkikita pa sila ulit at pirmahan nila yung kanilang mga panukala kasama mga congressman na tanggalan na talaga ng budget ang PhilHealth. Meron kang, syempre, di ba, sinasabi natin, 5 yung anak mo, lahat yan kailangan pantay-pantay na mabigyan mo. Totoo yon. Pero sa lahat sa kanila,
tinitignan mo rin kung sino may pangangailangan at sino naman ang may kakayanan na itayo rin ang kanyang sarili. Yun din ang sinasabi natin, it's a leadership problem also in PhilHealth and it's a disbursement problem. Gaya nga ng sinabi ni Senator I beg your pardon, Grace po. Hindi ka pwede dyan sa Senado. Bakit leadership problem ng PhilHealth? Kahit sinong ilagay mo ng executive officer dyan sa PhilHealth, kahit sinong ilagay mo na board member sa board ng PhilHealth, wala silang magagawa kasi walang batas na nag-uutos na 100% lahat ng mga gastusin sa ospital, sa operasyon at lahat sa pribado at sa publiko ay sagot na ng gobyerno ng PhilHealth. Dapat ilagay nyo sa batas yan. Kaya huwag nyo sisihin ang CEO, ang Chief Executive Officer ng PhilHealth at saka mga Board of Directors. Kailangan ko pa ba sabihin yan? Anong klase? Pinapasa nyo. Kayo may kasalanan dyan. Ipasa nyo sa iba yung kasalanan, yung mga bagay na hindi nyo nagawa. Para kayong si Tulpo, si Rapi Tulpo. Isa rin ito nagpakwan. O isigwi mo na tayo na bet. Ano ba ginawa ni Rapi Tulpo? Si Rapi Tulpo, nagagalit siya sa mga driver ng Grab, driver ng Angkas, driver ng Lalamove, driver ng Joyride, tsaka Bobit. Kasi daw, alam mo na, ang ginagawa nila ng mga driver sa ngayon, nagrereklamo ang Angkas, ang Joyride, ang Grab, ang Lalamove, ang lahat-lahat na, pati Mobit. Bakit? Ang ginagawa ko doon ng driver, ino-off nila ang app pagdating ng rush hour. Ang katwiran nila doon sa Senado, sinabi kay Tulfo, bakit di namin po gawin yan? Lugi kami ang taas ng gasolina. Kukunti lang binibigay sa amin ng Mobit, Grab, Angkas, Joyride, at saka Lalamove. Kaya ang ginawa namin, ino-off namin ang app at maghabal-habal na lang kami, direkta sa total, kilala namin mga pasahero. Ganun po ang ginawa nila. Ganun po ang ginawa ng mga nagdadrive ngayon. Anong sagot ni Tulfo? Bakit hindi nyo ginawa yan? Nag-aaral na kayo? Pagalit-galit pa to si Tulfo. Anong sagot ng mga taga-LTO? Sir, 4 na buwan na po nakalipas, nasa opisina mo na po ang report namin. Action mo na lang ang kailangan. Napahiya. So, palpal si Tulfo. Ganon. Pagkagaya kay Grispo. Ganon yan sila. Ang sarili ng kapakanan pinag-iisip lang sa kapakanan ng Pilipino ng masa ay hindi nila iniisip. So ngayon, sinabi ko, hindi katwiran na hindi nagdesisyon ang mga opisyal ng PhilHealth na ibigay 100% sagutin ng lahat ng ospital, hindi nyo sila masisisi. Bakit? Kasi wala sa batas na nag-uutos na dapat 100%. Dapat ang gagawin nyo, magbigay kayo ng pondo kahit 100 billion lamang at lagyan ninyo ng rider o nakasakay na provision at may utos na 100% lahat ng na-ospital ay bayaran, maubos man ang pera na PhilHealth o hindi. Problemahin na natin yan sa kasunod na taon. Ganun dapat. Patapusin natin si Grispo. Wala rin ito. Wala rin kwentang babae ito. Ang problema din sa PhilHealth, hindi rin natin alam kung ano ba talaga yung mga benepisyo natin. Wala tayong card na nagsasabi hanggang dito o ganyan ang maibibigay sa'yo, ang tagal-tagal ng approval minsan, hindi alam ng ating mga kababayan kung paano sila makapag-comply dun sa mga requirements. So ito yung mga nagiging issue. Hindi sila kulang sa pera. At alam ko yung iba talagang pinagdidiinan ito. So ngayon, hindi pala sila kulang sa pera. At sinasabi mo, hindi binibigay ng mga opisyal ng PhilHealth sa mga Pilipinong na ospital ang dapat ang buong tulong. Yan ang katwiran mo, yan ang argumento mo. Tama ba yan? Sagot ko dyan, mali, Grace po. Bakit po? Dapat, utosan ninyo, gumawa kayo ng probisyon ng batas dyan sa PhilHealth na budget na may tinatawag namin yan na rider. Ilagay ninyo, may utos na dapat 100% kahit sino man na ospital, bayaran ng PhilHealth.
At kung mayaman, i-refund ng mayaman. Kung mahirap, wala nang i-refund. Dapat ganun ang gagawin ninyo. Ha? Grace po? Pero 600 billion ang meron sila. Samantalang, ang dami natin din pangangailangan pagdating sa edukasyon, pagdating sa infrastruktura. Alam mo, maganda talagang magbigay ng social protection, wealth transfer. Importante yan. Pero kailangan din natin ng wealth generating initiatives kasi hindi natin mapopondohan ang mga ibang bagay na magbibigay ng suporta sa ating mga kababayan kung ang gobyerno ay walang programa na magpapalago ng ating ekonomiya. Okay. Kinailangan pa ba? Tama na. Alam mo, mga matalino yan, mga senador na yan. Hindi makabubo yan. So ngayon, ano ang rason? Ito, binanggit na ni Mr. Chief ang rason. Binasa ko ang sinabi ni Dr. Liatson. Tinanggalan ng pera ang PhilHealth para ilagay sa ayuda na AKAP at AX. Ganun po ang totoong nangyari dyan. So, payag ba kayo sa ginagawa nila? Ngayon, si Amy Marcos, nung pag-umpisa ng pagdidinig sa Senado, siya mismo nangako at nagsabi na tinanggal niya ang budget ng AKAP. Siniro niya. Anong nangyari? Noong isang araw, kahapon, umirma sila. Andun sila, nag-meeting sila sa Bicameral Conference Committee sa Manila Hotel. At sinabi nila, anong ginawa nila? Binigyan nila ng 26 billion ang AKAP at minintain nila ng 41 billion ang AX. Puro ayuda yan. Pamimigay nila sa mga botante at magiging legal ang pamimili nila ng boto. Tama ba yan? Tingnan ninyo kung tama yan. So ngayon, ang kinakailangan, ang hinihingi lamang ng PhilHealth na idadagdag ay 74 billion lamang. Idadagdag. Kasi kinuha ninyo ang 89 billion. Hindi ba ibabalik yun? Ang hinihingi ng PhilHealth ay 74 billion. Kasi kung ako ang senador, kaya dapat ako maging senador, kasi dapat ipagpipilitan ko na ibigay ang 74 billion na hinihingi ng PhilHealth at ilagay na may kondisyon na dapat 100% lahat ng mga ospital ay babayaran ng PhilHealth. Wala nang paglabas ng tao, wala na silang babayaran kahit piso. Ganon dapat ang ginawa. Hindi na yung pinasakripisyo, pinarusahan nyo ang taong bayan dahil lamang sa tingin niyo na kasalanan ng mga opisyal ng PhilHealth. Hay! Ano ba kayo? Magrarally, inganyuhin ko mga aking magrarally muna tayo sa Facebook. Maglagay tayo ng no to zero PhilHealth budget. Maglagay tayo sa ating Facebook na mga timeline at sa timeline ng ating mga Instagram, sa Twitter natin. Ilagay natin dyan at mag-message tayo sa mga messenger natin. Sa ating mga Facebook page, sa ating mga Facebook group, ilagay natin, no to zero PhilHealth budget. Tapos, do not vote the congressmen and the senators who agreed to the zero PhilHealth budget. Tapos, ano gusto niya mangyari? Sinabi ko na kanina na ang gusto nila mangyari ay ibigay ang 74 billion paghati-hatiin doon sa PhilHealth, sa AX at saka sa AKAP. Ayuda, kapos ng pera. Ano ba yung AKAP? Ang AKAP, dinisinyo nila nitong huli lamang na isang ayuda para sa pagbibigay sa mga taong may trabaho pero minimum wage ang sweldo. Pwede ba yun? May sweldo na nga sila, bibigyan mo pa. Dapat ibibigay mo sa mga taong walang sweldo. Tapos doon dito sa mga tao
na may sweldo pero kulang ang kinikita. Kaya tawag na ayuda sa kapos ang pera. O ito, basahin natin, siguro i-share ko dito sa aking live. Yung sinabi ni Dr. na pinagpipitagan na si Dr. Tony Liatzon na dating doktor diyan sa Department of Health. Basahin natin ang kanyang reaksyon dito sa ginawa nila na tinanggalan ng budget ang PhilHealth. Tapos ilagay ninyo sa AX na 41 billion at 26 billion doon sa ayuda sa kapos ang pera. Oh, ikwentahin natin 41 plus 26, that is 67 billion pesos ang nilagay ninyo sa proyekto na walang kwenta kundi gusto nyo lang mamili ng buto. Yan sinabi ni Dr. Lacson. Senator Ronald Bato de la Rosa on Wednesday questioned the Memorandum of Agreement among the PhilHealth Insurance Corporation, Development Bank Antigua, ibang iso yan. Tatalakayin ko balang araw yan. Tapos ito, political agenda, Bato, ay bayan. Dito, sa sinabi ni Dr. Liatzon, na bakit tinanggalan ng pera ang PhilHealth at ilalagay sa ayuda sa AKAP na pondo? Yan ang tanong. Bakit nyo bigyan ng pondo ang AKAP? O ang tawag ni Marcolita dyan, AKAP na mga demonyo sa Malacanang. O ngayon, alam mo, sinabi, ito may sabi ni Tony Liatzon, grabe! They restored. Binalik nila ang AKAP kasi tinanggal na ni Amy. Binalik ang AKAP na ayuda na total na defund na at saka yung zero budget naman ng PhilHealth. Sabi ni Tony Liatzon, it's very obvious that they are interested in the PhilHealth funds. Interesado sila sa pundo ng PhilHealth na kukunin nila at ibigay sa ayuda politics nila para legal ang pamimili ng boto. So sabi niya, I think this all started when they found out in a hearing that PhilHealth had unused funds use. So yan, nakita nila. So ngayon, nakita na may unused funds daw. Ang hiningi lamang ng PhilHealth ay nadagdag 74 billion, 431 million. Hindi pa ibinibigay. Tapos, ang AKAP, binigyan nila ng pundo. Sabi nga ng Digsan dito, AKAP is not necessarily needed. Filipinos need jobs through infrastructure projects that last, not ayuda that only last a week. But we all understand this as a blatant act of institutionalized corruption, cleverly masked under the guise of public service at ipamimigay para sa pambili ng boto. Kaya, ayan, nangingisi naman si Tambaloslos. Nakipagngisi na rin si Chess Escudero. Nakipagngisi na rin si Grace Poe. Ayan, AKAP budget, Senado at Kamara nagkasundo. O yan, ano nga yung gagawin natin? Pareho na mga ito na mga kwan. Ano ba ito? Pakinggan natin ang mga sinasabi ni Chess Escudero dito. Ng Kongreso. Hindi ito perfectong dokumento. Walang budget na perfecto. Nag-a-apply dito ay isang simpleng prinsipyo na tinatawag ng zero-sum game. Ibig sabihin, hindi natin madadagdagan yung gusto natin dagdagan kung wala tayong babawasan. Hindi madagdagan ang gusto niya dagdagan ng proyekto kung walang babawasan. So anong ginawa? Binawas ang budget ng PhilHealth at nilagay, idinagdag doon sa gusto ng proyekto, yung ayuda, yung AKAP. O ibabawas. Hindi tayo pwede maglagay kung wala tayong pagkukunan. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit napakahirap ng ating trabaho kaugnay ng anumang panukalang budget. But at the end of the day, our basic job, as I said when we opened, as members of Congress in government, is allocating scarce resources. This is what we attempted to do this morning and hopefully in the past weeks. So sinabi ni Chis Escudero na ang trabaho na nila ay pagbalansiyahin ang masikip na pundo ng bayan. O yan. Paano niya binalansiya? Tinanggal ang PhilHealth, zero, at nilagay sa AKAP, ayuda. For engaging
in various debates, deliberations, and amendments insofar as the proposed 2025 budget is concerned. As best we can, we allocated government's scarce resources in accordance with the plan of the President. Ano po ang ibig sabihin ng in accordance with the plan of the President? Ibig sabihin, Hindi po dahil sa isipan hindi sabihin si Bongbong Marcos nag-utos ng akap. Anong klase chess? Ipakita ko mamaya sa iyo na hindi totoo yan, walang utos si BBM na maglagay ng pundo sa akap. peso, hindi dahil sumusunod lamang ang Senado at Kongreso sa kagustuhan ng Pangulo. Mali ka dyan. Fake news yan, Mr. Chis Escudero. Hindi, ipakita ko sa inyo ang National Expenditures Program na sinumiti ni BBM sa House of Representatives. Walang nakalagay doon na akap. Kahit AX, wala nga nakalagay. Pagdating kay Martin Romualdez sa House of Representatives, nilagyan niya ng akap 39 billion. At nilagyan din ang AX na 41 billion. Anong klase? Ang lohika sa likod nito ay simple. Binigyan ng malaking mandato ng ating mga kababayan ng Pangulo para ipatupad yung kanyang mga pangako, plano at vision para sa... Ay, fake news ka na naman, Chis Escudero. Ikaw ang Bicolano na isa sa pinakasinungaling na Bicolano na kilala ko. Pakinggan. bansa. Sinuportahan ito na mahigit 31 milyon sa ating mga kababayan. Parapat lamang na bilang mga miyembro ng Kongreso, bigyan daan natin na magawa niya yung kanyang pinangako, magawa niya yung kanyang vision at plano para sa bansa ayon sa mandatong binigay sa kanya ng mas nakararami sa ating mga kababayan. Siya sa lahat ng opisyal sa pamahalaan na hinaral ang may pinakamaraming boto kaugnay sa pagpapatupad ng mandato sa tao ng budget na marapat lamang dinggin at hanggang maaari pagbigyan at bigyan dan ng Kongreso at ng Senado na siyang ginawa natin sa araw na ito sa nagkakaroon. Bago magpapakas tayo sa isalamatan ang staff sa likod ng So, ang ibig na po sabihin sa sinasabi ni Chis Escudero ay mandato daw, hinihingi daw ni Bongbong Marcos yung lahat ng budget na ginawa nila ay sang-ayon sa hiningi ni Bongbong Marcos. Ladies and gentlemen, ipakita ko sa inyo yung dokumento kung magkano ang hiningi ni Bongbong Marcos na budget para sa taong 2025. Ang bagal ka lang ng internet ko, hindi ko madadownload. Pero dito, kapag maya ma-download, ipapakita ko na ni piso, walang hiningi si BBM para sa akap, walang hiningi si BBM para sa AX. Ano ba kayo? Niloloko nyo pa rin mga tao. Number one na sino nga naman luloko ito si Chis Escudero. Anong gagawin natin ito sa taong ito? Naging speaker pa siya ng House. Ay, nako. Hindi ko alam kung saan anong gagawin. Basta ka sa akin, ladies and gentlemen, lahat kasing sila senador except si Risa Hontiveros ay umayon sa pagtanggal ng PhilHealth budget na ginawa lang zero. Ngayon, umpisa, pagtapos itong live ko, maglalagay ako sa Facebook page ko, sa Twitter page ko, sa Instagram page ko, at saka sa TikTok, mag-TikTok din ako, na ibasura ang lahat ng mga senador na bumoto sa pagtanggal ng budget ng PhilHealth at yung budget na tinanggal mula sa PhilHealth ay nilagay sa ayuda, sa AKAP at saka AX. Bakit gusto niyo ng ayuda? Hindi ba kayo naniniwala na dapat ang itulong sa Pilipino ay kung paano maghanap buhay? Hindi yung mamigay kayo ng pera. Sang-ayon po yan sa isang kaisipan na nagsasabi, give man a fish and you'll feed him for a day. Teach man how to fish and you'll feed him for a lifetime. Ganun dapat. Dapat ang ibigay nyo ang ayuda para na makapagsimula ng negosyo ang mga mamamayan. Hindi yung bigyan nyo na mabuhay ng 1 linggo. Bigyan nyo na tag 3,000. 1 linggo, hindi ka makabili ng bigas ng tag 20 pesos. Ang bigas na ngayon, 58 pesos.
Pinakamamura, 50 pesos. Ano bang ginagawa ninyo? Nakatwira kayo, pero ang totoo dyan, Chis Escudero. Lahat kasi malapit ng eleksyon. Ang gusto ninyo, hati-hatiin ninyo ang AKAP funds. Kasi, nung una, ayaw ni Amy. 0. Ngayon, nilapitan siya ng kanyang pinsang buo na si Tambaloslos Martin Romualdez. Kayo naman, bigyan naman namin kayo ng pundo eh. Mabibigay din kayo. Pumayag si Amy. Pinatungan. Binalik na. Dati pinangako niya, tinanggal niya. Ang problema po kasi, ladies and gentlemen, sa atin pong mga politiko sa ngayon, iba yung iniisip. Kagaya kay Sara Duterte. Kaya gusto niya ng confidential fund. Kasi gusto niya sila mismo ang mamigay ng ayuda sa bawat tao. Tingnan mo yung confidential fund ni Sara. Ginagamit lamang niya sa pamimigay ng ayuda at pinapangalanan na confidential fund. So, ang ibig sabihin, lahat ng politiko natin, ang ugali, mas gusto na sila ang namimigay, nakikita ng tao na namimigay ng pera. Kaya, tinanggal ang PhilHealth at nilipat yun ang pera sa ayuda, sa AKAP 26 billion at nilipat sa 41 billion na AX. So, ang 74 billion na hiningi ng PhilHealth ay hindi na binigay. Bagkos nilagay doon sa lahat sa ayuda. Makatwiran ba yun? Hindi ko maintindihan kung bakit ganun ang utak ninyo. Akala ko ba makabayan kayo? Kayo po ang nagtatraidor sa inang bayan. Dapat lahat kayo ay kasuhan ng treason. Kagaya sa president ng South Korea na nagdeklara ng martial law ay kinakasuhan ngayon ng treason sa pagtatraidor sa inang bayan ng South Korea. Mga bayan, sa mga kababayan ko, tanging people power na katotohanan ang ating gagamitin dito. Huwag na natin silang iboto lahat pagdating sa eleksyon. Lahat po sila. Ang isa lang ang kumontra dito Si Risa Hontiveros, sabi niya, unconstitutional, labag sa konstitusyon. Conforme ako. Bakit? Kasi nakasaad po sa Konstitusyon, Section 25, Paragraph 1 ng Article 6 na ang ipanukala ng Pangulo ng Pilipinas na budget ay hindi mo pwede dagdagan at hindi pwede mong bawasan pero hindi mo pwede dagdagan. Kahit ilipat mo sa ibang mga item, hindi mo pwede dagdagan. At nakalagay rin sa batas natin sa Section 29 ng Article 6 na wala kahit piso ang pwede gagawin na magbigay ka ng pera para sa isang gastusin na wala sa batas. Tanong, may batas ba na nagpapanukala para magbigay ng pera para sa pondo na AKAP tsaka AX? I beg your pardon, ladies and gentlemen. I am telling you, there is no law yet that was passed to establish AKAP. There is no law yet that has been passed to establish AX. Kung walang batas pa na ipasa, unconstitutional. Labag sa bayan ka ating konstitusyon. Kaya may panibago ako, magdadagdag ako. Sa ngayon, ladies and gentlemen, ang may tulong ko sa bayan, kahit hindi ako senador, ay ganito. Noong January, nagsampa po ako ng petition sa Supreme Court. Ang problema natin sa Supreme Court, makupal pa kaysa bao na tumatakbo. Nagsampa po ako ng petition sa Supreme Court. Ang petition ko ay naghihingi sa Supreme Court na ideklara na labag sa konstitusyon ang pagsingit ng 12 billion sa COMELEC para sa plebisito sapagkat sa rason na hindi naman ito hiningi ni BBM, hindi naman lang naaprubahan sa House of Representatives at hindi naaprubahan sa Senate of the Philippines. At ang nangyari, bakit nagkaroon?
nung nagbiting sila ang mga representante ng House of Representatives at ng Senado, nagkita sila, siningit nila ang 12 billion. Kaya nilabag nila ang konstitusyon. Nagsasabi po ang ating konstitusyon, lahat ng batas ay dapat dadaan sa 3 pagbabasa, 3 readings. Anong ginawa sa singit? No reading. Ginawang batas na walang basa-basa. Next, 3 ang hiningi ko sa Supreme Court sa aking petisyon na sinampa noong January 2024. Hiningi ko na ideklara ng Supreme Court na labag sa ating konstitusyon ang paglagay ng 26.7 billion pesos na AKAP funds na ayuda sa kapos ang pera sa rason na hindi ito hiningi ni BBM. Hindi rin ito inaprubahan sa House of Representatives sa 3 reading. At hindi rin ito inaprubahan sa Senado sa 3 reading. At gaya ng ginawa sa 12 billion na plebiscite funds, ay siningit din. Hindi man lamang nakatikim ng kahit isang reading. Batas nagsasabi, ang konstitusyon nagsabi, sa pagsagawa ng batas, kailangan 3 pagbasa. 3 readings. Yun, kahit isang reading para mapag-usapan, ay wala. Ang pangatlo na hiningi ko sa Supreme Court na ideklara na labag sa konstitusyon ay yung 176 billion na siningit bilang pundo sa DPWH ng pork barrels ng mga congressman at saka mga senador. Hindi rin nakadanas, hindi rin hiningi ni Bongbong Marcos. Hindi rin nakapasa sa House of Representatives. Hindi rin pinasa sa Senado. Pero pagdating sa Bicameral Conference Committee na ginawa nilang confidential, walang media na nakadalo, siningit ulit. Ay nako. Yan ang pangalawang basihan kung bakit labag sa konstitusyon. Ang una, sabi ko, labag sa konstitusyon sapagkat wala pong batas pa na naipasa para magkaroon ng AKAP. At wala ring batas na naipasa para magkaroon ng AX. Kaya, makaasa kayo na isama ko bago sa mag-amyenda ako ng aking petisyon na umaksyon din ang Supreme Court. Ang problema, patapos ng taon, naubos ng AKAP nung umaksyon Supreme Court. At pinaliwanag ng Supreme Court ang DPWH, ang COMELEC, ang DSWD, ang Executive Secretary, si President Bongbong Marcos, ang Senate President, ang Senate, at ang House. Pinapaliwanag sila kung bakit hindi ideklara na labag sa konstitusyon ang 3 pundo. Problema lang, Disyembre na, matapos na, ubos na ang AKAP funds sa 2024. Hindi ko alam ano gagawin ng Supreme Court. Ang bagal naman kasi. Ngayon, para malaman ninyo ang aking petisyon, buksan niyo po ang website ng Supreme Court, at judiciary.gov.ph. Diyan makikita mo, hanapin nyo public pleading. Sa public pleading, hanapin nyo ang aking GR number 271786. Ang title ng kaso ay Berteni Catalonia Causing versus Executive Secretary. Nakalagay doon dyan. So ngayon, may bago na naman sila. Anong nangyari naman to sa 2025? Sa 2025, tingnan ko kung bumukas na yung DBM na budget. O ito bukas na. Hanapin ko dito yung budget ng DSWD. DSWD. So DSWD, Department of Science and Technology. Ito, page 130. Okay, antayin lang. Mabilis lang naman ito. Pakita ko sa inyo yung budget na hiningi ni Bongbong Marcos. Wala po ritong AKAP, wala rin tong AX. At kung bakit sinama nila
na sa House of Representatives, siningit naman nila ni Martin Romualdez at saka ni Elise Saldico. At inayunan naman ng Senado. Kaya puro naman mga pera-pera lang ang laban dito. Ito, DSWD, Department of Social Welfare. Okay. Ito, isakay ko na sa live stream ko. Ay, nako. Nakakita niyo ba kung paano tayo niluloko ng mga opisyal na to? Ito, tingnan ninyo ang National Expenditure Program na sinumiti ni Bongbong Marcos sa Kongreso. Yan i-highlight ko. Yan, makita niyo yung highlight. Yan po ang Office of the Secretary Budget ng Department of Social Welfare and Development. Baba tayo, tingnan natin. Continuing appropriations, wala rito. Ang nakalagay, unreleased appropriations for capital outlays. Yung capital kasi pag sinabi capital outlays, iyon yung pagpatayo ng building, pagbibili ng mga makina na gagamitin, yan po mga capital outlay. Pagtapos may budgetary adjustment sila na bayarin sa mga pension ng mga tao and program appropriations para support sa mga foreign assisted projects, sa strengthening ng assistance sa gobyerno. So ang total budget na hiningi ng DSWD na inaprubahan ni Bongbong Marcos ay ito, 226 billion pesos. Yan ang hiningi niya. So, bababa tayo ngayon. Ito, naka-itemize na ngayon, expenditure program. Sa operations, ang nakalagay doon sa general administrative support para pangsweldo sa tao at sa panggastusin sa opisina, 1,102,000. Dito naman sa support sa operations sa mga MOOA at umabot sila, ang total niya is umabot ng mga 3 billion. So dito tayo ngayon sa mga projects. Tinatag na projects, hindi mo makikita kung paano yan. Dito walang nakalagay na AKAP, walang nakalagay na AX. Punta tayo sa pangatlong mga kanilang summary. Ito, operations. Ito. Tingnan natin kung nandito bang AKAP. Hinighlight ko na. Isa, Promotive Social Welfare Program. Ang Promotive Social Welfare Program, ito po yung for peace na binibigay, ipopromote na ang mga pamilya na kulang ang pera, basta may kondisyon na pag-aralin ng mga anak nila, ito, pinopromote sila na aangat ang buhay nila. Kaya tawag yan Promotive Social Welfare Program. At ang budget na hiningi ng DSWD o ni Bongbong Marcos ay 121 billion 752,682,000 pesos. Ito naman tayo ngayon sa protective. Ang protective, ito po yung binibigay na mga sa mga project na mamaya, kalahi, kung ano, wala pong nakalagay dyan na AKAP at saka mga AX. So, yung ibang proyekto ng pamimili ng mga food packs ng DSWD, ito 4,652,886,000 para kung may bagyo, may lindol, yan ibibigay yan. Ito naman, Social Welfare and Development Agencies Regulatory Program, 74 million lang, wala yan. Ito naman, Social Welfare and Development Technical Assistance. Ito naman po, yung programang ito, napapag-aralin ng DSWD ang mga Pilipino na gusto para magkaroon ng hanap buhay. So dito tayo ngayon. Dito sa Special Provisions, basahin natin ito. Special Provisions number 1, Pamtawid Pamilya Pilipino Program. The amount of 114 billion 185,431,000 pesos appropriated herein for the Pantawid Pamilyang Pilipino Program. O di kaya, 4Ps. Yan. So, 4Ps. Ang 114 billion. Punta tayo sa pangalawa. Tawag na ito, Quick Response Fund. Ito po yung Quick Response Fund
na 1,250,000,000 ay pang mga bagyo din ito. Kasama ito sa pamibigay na biglaan, kung may biglaan bagyo, biglang lindol, ang tawag dyan, Quick Response Fund. Ito pamimili ng mga ayuda. Next, number 3, social pension for indigent senior citizen. Ako senior citizen na. Pero kailangan mag-rehistro ako na wala akong sweldo para isa ako sa bibigyan ng tig 1,000 pesos kada taon. Na 1,000 senior citizens, ito nakalagay, 1,000 pesos to senior citizens beneficiaries. Yan, bibigyan. Pero ang budget is 49,807,000,050,000. Kasunod na proyekto, Philippine Food Stamp. O, pagkain, binibili para ibibigay sa mga walang pagkain. Ito naman, number 5, trust receipts from the proceeds from the sale of welfare bill property. Dito yun sa may mental hospital. Binenta pala ng gobyerno. Kaya ibibigay din nila ito sa ibang mga programa. Next, pamana, itong payapa at masaganang pamayanan program. 1 billion ang pinundo nilagay. 1,400,112,000 pesos. Yan, hindi naman akap yan, hindi NIX. Number 7, reporting and posting requirements. Inuutosan ng DSWD sa kada pabigay ay maglagay sila sa kanilang website kung magkano na binibigay, kanino binigay ang kanilang obligasyon para malaman ng Pilipino. Pero napatunayan ko na binuksan ko ng kanilang website ay wala po ako nakita na ganung report. So number 8, appropriations for activities or projects, amounts appropriated therein shall be used specifically for the following activities or projects as of the indicated amounts and conditions. So, yan nakalagay lang doon. So, dito, ito na. Kahit bababa mo pa to, wala ka na makitang akap dyan. O baba yan. Wala ka makitang akap at saka AX. Biro mo, mga suwail, mga ito. Tingnan mo, patapos na yan. Hanggat sa maubos na yung budget na ito, in-scan ko lang. Budget ng DSWD. Hanggat maubos na, wala ka makitang akap dyan at saka AX. Ibig sabihin, itong senador na corrupt na rin ni Tambaluslos. So, anong nangyari? Kita nyo na kung gaano tayo niloko? In fairness kay Bongbong Marcos, hindi niya hiningi po ang AKAP funds. Hindi rin hiningi ni Bongbong Marcos ang AX. Ang nagpalusot niyan, si Romualdez, si Elizaldico na kanyang Appropriations Committee Chairman at nung tinanggal ni Amy Marcos ay pinakiusapan nila si Amy Marcos na sige, ibalik nyo na lang kasi bigyan din namin kayo ng share at kayo rin ang mamimigay. Tama ba yan? Mga mahal kong na subscribers, tama ba yan? Mayap Abak, Crispin Rivera, tama ba yan? Gregorio Babaran, si Putin. Ayan, dadagsa ang mga funds sa surplus. Antonio Lampa. O, siya po, katuto. Paki-name po ang mga name. Sinatong lahat po sila except si Risa ang hindi, ang pumayag na ipasok tinanggalan ng budget ang PhilHealth para ilipat sa ayuda ng AX at ng AKAP na hindi naman hiningi ni BBM. Bakit? Yan kasi, alam mo, siguro ilagay natin sa ating Facebook, ibigay na lang bilang GCash ang pamimigay ng ayuda para wala ng politikong pupunta sa mga kanayunan para kunwari sila namimigay at ipapakita nila sa mga tumatanggap na tao na sila kunwari ang bayani. Kasi sila nabigay ng pera. Ang sabi nga ni Papa Doming Ligario na Tanawan, Batangas, bakit si Vilma Santos, hindi naman siya gobernador, kumampanya, pinapatawag pa kasama ang kanyang anak na si Lucky Manzano na tumatakbo na vice-gobernador ng Batangas at kasama ang kanyang anak na tumatakbo na congressman sa Lipa City ay pinapatawag ang mga senior citizens kasama ang kanilang mga kakampi ng mga politiko at para papuntahin kung saan sila at papipilahin ng isang buong araw ang mga senior citizens para bigyan ng 1,000 for just for santo. Hindi nyo pera yon. Pera ng
ng Pilipinas yun. Pera ng bayan yun. Pera ni Crispin Rivera yun. Pera ni Gregorio Babaran yan. Pera ni Antonio Lampa yun. Pera ni Ziputin yan. Pera nating lahat. Pera ni Randy Millan yan. Tapos ako inyo kayo, Gcash na lang yan para wala ng politiko na lalapit magpa-epal-epal. Number 1 na nagpapa-epal dyan, si Tambaluslos. Umiikot sa lahat ng SM Mall, lahat ng security guards, lahat ng sales lady, lahat ng mga sales boys doon, lahat ng mga bagger, lahat ng mga kung ano-ano, yung mga trabahante ng SM, binigyan ninyo na may mga trabaho naman yan. Dapat ibinibigay nyo sa mga Pilipino na walang trabaho. At pumupunta pa kayo parang ikaw ang DSWD, Mr. Tambaluslos. Hindi ba ikaw, hindi naman ikaw ang may obligasyon mamigay dyan at may, hindi lang obligasyon at ang magsasabi kung sino bibigyan base sa requirements ay DSWD. Pero bakit ikaw speaker? Ikaw ang namimigay. Ay, dapat i-Gcash o di kaya Maya na lang ang pagpadala ng pera o di kaya Palawan Express nyo na. O di kaya i-Go Time nyo na. O di kaya gamitin nyo na lang yung grasya ni Chavit Singson na wallet. Ay, nako. Ano masabi niyo? Ito, puro mga kurap. Babalikan natin sila. Sinasabi ko, isa-isa ko na magsasampa po ako ng panibago pandugtong sa kasong una ko sinampa na supplemental petition na isama itong bagong akap na gagawing unconstitutional. Ideklara. Tapos, wala na tayong narinig dito sa Marlica Investment Company. Ano na nangyari sa pera natin doon? Ay, nako. Sige, hanggang dito na lang muna tayo. Naubusan ako ng boses. Ay, Sunny Acabado, watching from Texas, USA. Tapos, si Delphine Rojas, good morning. Juan de la Cruz, PEC 0925, ayuda is a way to cripple the people. Yan. A way to control them. Ito, maayong aga sa imo katuto. Binbin, good morning po, Dr. Engineer Toto Kausing. Ito, kaluoy sa mga pigado. Titina Gallardo, maayong buntag, Atty. Engineer Toto, amping kanunay, amping po sa inyong tanan, halong kamutanan. May rim familia. Ano po kaya nangyari sa Marlica Punch? Yun, usisain natin. Si Putin, hi everyone. Kano mo si Dato Malibato Kausing ng Davao del Norte? Hindi ko siya nakilala, pero nabasa ko pangalan niya. Bakit sumama siya sa kaso laban kay Franz Castro? Pag matawag ko to, kasapin ko ito. Dapat i-withdraw yung kaso kay Franz Castro. Walang kasalanan si Franz Castro dyan. Pinopolitika lang siya ni Duterte. Now we know who Crispo was praying to, surrounded by all the cameras, wrong praise of worship like Sarah D. They should be going to prison where their unappointed Son of God is jailed. Magsama-sama kayo doon lang Kibuloy. Binbin, delikado po kalagayan ng Pinas pag nagkaroon na ng another pandemic. Nako, tama. Masahol pa kung may panibagong pandemic na kagaya kang COVID. Nako, patay na tayo lahat. Engineer Santos, good morning sa Engineer Toto Kausing. Kung may time kayong mag-call back sa akin, magantay ako. Sige, tatabagin kita, pakibigay mo rito yung number mo kung paano. Pakilagay po, Engineer Santos, tatawagan ko kayo. Tapos, picture 925, we really need people's power. Kailangan mag-people power na tayo. Pigilan na natin itong pagtanggal ng pundo sa, ito ang dapat i-people power natin. Yung pagtanggal ng pundo para sa PhilHealth. Ay, nako. So, RC Abad, good evening po. Doc Engineer Toto Kausing, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Si Ben Reclamador, it looks correct. If meron savings account na 600 billion, why give more? Dapat imbestigahan ang PhilHealth. Pero hindi ganun na solusyon, Ben. Utusan nila, gumawa sila ng utos. Wala kasing utos galing sa Kongreso na sa PhilHealth na ibuhos sa lahat 100% sa mga na-ospital. Ganun lang yan. Isang utos lang yan. Sabi ni Marie Johnson, binubulsa lang nila ang pera
na makakolekta mga PhilHealth members. Paano yun? Nagbabayad tayo. Kayo mga nasa abroad, nagbabayad din sa PhilHealth. Mr. Sheep, nasa batas din ba, Doc, ang akap ni Martin? Wala po. In-explain ko na kanina, walang batas po. Never de los Santos. Nover de los Santos. Good day, Sir Toto. Ben Reclamador Marian, nagiging socialist na tayo. Tama yan. Hocus pocus, wealth surplus. Ang Ben Reclamador, I would just want to inform you, nasa Amerika, ganun ang sistema nila. Pag ma-hospital ka doon, wala ka nang babayaran kahit piso. Sagot na ng Medicare nila. Ganon din sa Scandinavian countries, sa Netherlands lalo, sa Switzerland, lahat-lahat ng land doon ay ma-hospital ka doon, wala ka nang gagastusin pa. Ang gamitin mo lang ay paano ka nagagaling. Yun na lang ang problema mo. Kaya magagawa din sa Pilipinas yan. Kayang-kayang gawin yan. So Ziputin, hocus pocus, wealth surplus, bahali ka. Sani Acabado, ayuda for patronage politics, ginagamit po nila Ben Reclamador. Yung pera, ipamimigay, akap ko no. Yan naman ay ginagawa ng legal, yung pamimili ng boto. O, ang tawag dyan ni Atty. Lebayan, legal vote buying. O, si ito, kulang-kulang gani mga pang CT scan, modern na pang, yun na dapat, doon ibili lahat ng ospital, ma-privado man o ma-public, bigyan ng lahat ng ekwipo. CT scan, lahat, pang ultra, ano pang tawag dyan mga kanilang gamit, bigyan lahat sila. Sani Acabado, bigyan nyo ng dignidad ang mga taong bayan, itigil na ang ayuda. Tama, itigil na talaga ang ayuda na yan. Kari, nasa Amerika, lakwa rin. Greetings from Washington, D.C. Hello po. Salamat po. Binbin, hindi na talaga tinigilan ng gobyerno. BBM ang pondo, humahanap talaga ng mga paraan para makulimbat lang. Actually, sa tingin ko, si BBM din na may utak sa likod niyan. Kunwari, good guy siya. Kunwari, hindi niya ayaw niya. Bottom line, surplus. Palalabasing surplus, wealth next is obvious. Right, Ralph Recto. Yan, si Ralph Recto, ang inyong iboto. Binbin, magkano kaya karagdagan pa ng trilyon halaga o tangin? Nako, to tell you honestly, mahigit 1 trilyon po ang nautang natin kada taon. Pero hindi po nababawasan ang utang natin. Yan ang pinaka-problema. Cynthia Per, yung mga eskodero matagal nang loyalista ng mga Marcos. Kaya walang maasahang mabuti kay Cheese E. Si Senrisa Hontiveros lang ang hindi maka-Marcos, hindi maka-Duterte. Kaya siya lang ang nagtatrabaho. Jerry De Jesus, bakit ayuda? Bakit hindi gumawa ng batas para sa mga factory, para may trabaho mga tao? Tama ka. Magpagawa tayo ng factory, pagawa tayo ng factory ng mga kotse, kaya naman natin gawin yan. Electric vehicles, kaya natin gawin yan. Actually, just to tell you a story, nakapunta ako sa Boracay. Kasama ko misis ko. Kasama ko staff ko na si Rosalie. Pumunta kami sa Boracay. Alam mo, napansin ko sa Boracay, nawala na naklat ng tricycle doon. Ang pumalit, trike. Ano yung trike? Electric vehicles lang lahat. Ang gusto ng Boracay na mga pamahalaan doon na sakop ng Malay ay puro na trike na gawa ng taga Boracay. Ang gagaling na mga electric vehicle nila. Ang gagaling. Kahit akyatin ang lakas na makina. Kaya dapat suportahan natin yung ganong mga aktibidad para dumami ang value natin, tataas ang value natin, value added na tinatawag. Kasi kung import na nag-import, napabawasan ang value natin. Pero kung tayo mismo gumagawa ng produkto natin, nadagdagan ang produkto natin, tumataas ang halaga natin. Ganun lamang po kasimple. Kaya kung maging senador ako, ganun ang tutukan ko paano pagpataas ng halaga ng Pilipino. Ay, nako. Mindagahe. More power, Dr. Toto. Salamat sa malasakit para sa mga Pilipino. Randy Millian, Ziputin, ano sa palagay mo ang pagkakahawig ng transmission receipt, lag ng Comelec at ang acknowledgement receipt ng CONPE? Alam mo, hindi ko na pinapansin ang CONPE funds, hindi. Si Sara po, ang liit lang. 125 million lang binulsa niya. Oh, kung ako tanongin nyo, tingnan natin, 4.65 billion pesos of per billion, 650 million ang budget ng 2022 at 2023 at saka 2022 ni BBM.
Ngayon 2024, yan din ang budget niya. Bakit hindi natin tignan ang lahat kung paano ginastos? At kung si Lacson pa magsasabi, natural lamang po nagagamit ng code na pangalan ang PNP sa pag-liquidate ng Confidential and Intelligence Fund. Kay confidential para hindi malaman kung sino ang tao sa likod nun. Yan ang sabi ni Panfilo Lacson. Kaya tinutulig sa niya ang mga committee, ang mga congressman sa committee ni Joel Chua. Dapat hindi nyo tinatanong ganun. Dapat nga kung ako, pwede lang tanungin. Doon na tanungin sa loob ng executive session na hindi mapanood ng mga NPA, na hindi mapanood ng mga terorista. Kaya pati terorista, di alam kung sino si Mary Grace Piatos. Di ba? Ay, nako. Pero may kasalanan talaga, niniwala ako na dapat sana, ang akin lang dito ay, sa totoo lang, premature pa yung paghahalugog. Kasi dapat ang final report ng COA ang pagbabasihan. At dapat, mag-investigate kayo, doon kayo sa likod ng kamera, doon kayo sa loob, doon sa executive session. Isa lang ang problema natin, pati COA kasi natin na hindi maganda ang trabaho. Kaya hindi mo rin maiwasan na mananakop ng teritoryo ang Kongreso. Pero ang problema ko lang, sana lahat, pati Armed Forces of the Philippines, pati PNP, pati yung BIFAR, pati yung Coast Guard, pati NBI, pati yung PIDEA, pati yung PNP, ay imbestigahan kung paano nila pinapalabas ang kanilang confidential fund. Natandaan nyo ba na tumistigo si Joby Espinido sa Quadcom? Na sinabi niya na wala man lang kahit piso na binigay si Bato sa kanya na intelligence fund doon siya ay hepe ng mga bayan-bayan doon na municipal police station sa Samar. Nung nilipat siya sa Osamis, wala rin siyang natatanggap na intelligence fund. Saan napunta yun? Dapat, imbestigahan yan, pati INP, lahat na for once and for all. Takatigilan na yan. Ang bibigyan lamang ng confidential fund, mula ngayon, mga polis lang, NICA, lahat ng military officers natin, hindi na dapat mga civilian office. Ang pwede lang sa civilian office, bigyan ay ang PNP, kasi civilian ang klasifikasyon ng PNP, NBI at saka PIDEA. Ang mga military, Navy, Air Force, Army, at saka yung Coast Guard, ay civilian na rin. Doon lang tayo dapat magbigay ng confidential fund. Ang opisina na may pinakamalaking confidential fund ay ang Office of the President, 4,650 million ang tinatago kada taon. Sa Putin, dadagsa ang funds, ay nako, panay Crispin Rivera, mayapabak sa mga kabalin ko. Antonio Lampa, Randy Millan, Antonio Lampa, Millions ko vlog, Philippine politicians budget lang, alis. Wala na, talagang tapos na tayo talaga. Bro Banati, dapat pati pinaimbestigan Quadcom, yung dalawang AP na nag-withdraw ng CF. Dapat, bakit tinigil? Ang unang tanong ko, bakit tinigil ni Joel Chua ang committee niya sa pag-imbestiga sa confidential fund ni Sara? Bakit tinigil nyo? Bakit? Anong rason? Bakit? Anong rason? Tama ba ang hinala ng bayan o hinala ng ilan na sadya yung tinigil para italakayin na kaagad ang tinatawag na impeachment? Well and good. Patalakayin na kaagad yan para magkaalam-alaman na. Mamaya, bukas talakayin natin ang sagot ni Sara dyan. So, Crispin Rivera, Kawawang Pilipinas, Francisco de los Reyes, PhilHealth ang kailangan ng mamayan, hindi yung pang-akap at saka PhilHealth na maraming matulungan. Tama ka, PhilHealth na talaga. Jiggy Riarte, tsaka ang gusto ko naman, awan ko, payag ba kayo? Okay lang ang ayuda, pero i-Gcash nyo naman sa mga tao na bibigyan ng ayuda. Hindi yung si Tambaloslos at saka Amy Marcos, si Vilma Santos, kung sino-sino ang mamimigay ng ayuda. Ay, nako. Tama ka, ilalagay natin no to zero PhilHealth budget, no vote to senators and all
who support the zero. Ilalagay ko mamaya pagtapos ko ng vlog, ilalagay ko sa aking Facebook page yan. Tanggalin na lahat ng ang mga laban sa mga PhilHealth budget. Tama. Rogelio Kaka Tapado, watching from Los Angeles, California, USA. Antonio Lampa, outload lahat ang mga Yuda politics. Dapat outload yan. So Benz Pineda, ikaw na lang talaga ang tanging pag-asa namin, Senator Toto, kasi pag nandun ako, tigpas ang ulo ng mga lahat ng mga yan. Perni Pinto, Jordan, okay ha? Laban, kabayan, Bunyog, kumusta ka na, Jordan? Okay, hanggang dyan na lang tayo. At sa mga hapon dyan, nga may magandang umaga na, no? Konnichiwa. Ay, Chayo, gozaimasu. Sa mga German Filipinos, Guten Morgen. Sa mga Hawaiian, adha kakahiyak, kakahiya ka, o kakahiya ka. Yan palang good morning sa Hawaiian. Tsaka sa Guam, ganun din. Andun sa Italian, buongiorno, buongiorno. Tapos sa France, bonjour. Tapos sa Netherlands, Guten Morgen. Kung sa German, Guten Morgen. Sa Netherlands, Guten Morgen. Sa mga Pilipino sa loob ng bansa, sa mga Maranao, mapia kapipita sa inyo langon. Sa Maguindanao, mapia mapita. Sa mga Tausog, marayaw may naat. Sa Itawis, napia nga matarok. O magkalapit ang salitang Maranao at Maguindanao sa Itawis. Ang sa Itawis, napia ang good. Ang sa Tausog, marayaw. Ang sa Maguindanao, mapia. Ang sa Maranao, mapia din. Yung mga kankane, gawi sa iwagkat. Sa mga Ibaloy, kapting ya agsapa. Sa mga Ibanag, mapya, o mapya din sa Ibanag, mapya mga nikaw. Kapampangan, mayapaabak. Mga Pangasinense, maabig, ya kabwasan. Sa Ilocano, naimbag na bigat. So, yan po ang atin, sa sunod na naman. Tatukan natin itong PhilHealth funds na ito. Ay, nako. Randy Milian, Shirley Geyser, humabol, Guten Morgen. Tapos si Perni Pinto, magandang umaga po sa lahat.